Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayong mga bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Huwag po natin hayaan na ma-distract po tayo habang nanonood. So habang ongoing po ito, make sure natin nakasama natin nanonood yung ating mga disciples, yung ating mga leaders, and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. Now is a time to worship. Come. Now is a time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come,
remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, 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 just as you are. Come, come. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So habang nakikinig po tayo ng message, mag-take notes po tayo and mag-engage po tayo habang ongoing ating speaker sa paghatid ng message for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under DangsNet, a leader of leaders, head of multimedia ministry, a loving wife and mother. Let's welcome Jeneline Peña-Flor. So praise God po. Thank you so much po, especially kay Lord, no, for this another opportunity po para makapagbigay sa inyo ng word. And also, I acknowledge our Pastor Rami and Pastor Adel for giving me another chance po to speak to you tonight. And thank you rin po sa aking mentor. And good evening din po sa lahat ng ating mga primary leaders, mga disciples and leaders, and everyone po na nakikinig po at sumusubaybay sa ating bonfire night. Ayan. So bago po tayo mag-start, let's start po muna ang ating gawain sa opening prayer. Let's pray po. Praise you, Father God. Muli po, Ama, maraming pong salamat sa gabing ito. Dalangin ko po sa inyo, Lord God, na pangunahan niyo po ako. Ano man pong sasabihin ko ay nagmumula lamang po sa mga revelations mula sa inyo, sa mga salita mo. Dalangin ko na i-cover mo po ako at puspusin ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw po ang makita sa bawat mensahe na mapapakinggan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Magbigay ito ng kaliwanagan, magbigay ito ng empowerment, Panginoon, and transformation sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan at maparangalan namin ngayong gabi. Samahan mo po ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng mga salita mo mula umpisa hanggang matapos. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tonight po yung i-share ko po sa inyong message. It's about the word sustainability. Ayan. Lahat naman tayo, di ba, as we live here on earth, lahat tayo nasa journey or nasa isang paglalakbay. Ayan. So yung mga kabataan natin ngayon, syempre sila ang priority. May mga kabataan na priority, syempre yung education, di ba? Yung kanilang educational journey, ganyan.
So yung iba naman, ang priority naman ng iba, yung nag-establish sila ng mga career. No, yung kanilang career journey. Yan, i-establish nila yan. And yung iba naman, sobrang busy naman looking for someone in life. Yan yung love life journey nila. Pero sorry po sa mga nabanggit ko kasi hindi yun yung ating focusan ngayon. So syempre dahil naniniwala ako na lahat po tayong sumusubaybay at nakikinig ngayon sa bonfire, andito tayo para sa ating spiritual journey. Ayan. So yung journey natin to continue to strive, strive to learn and to grow, syempre. So hindi tayo nandito para, kasi napipilitan lang tayo dahil dyan si leader, di ba? Kaya sumisilip lang saglit sa mga preaching and messages. Tapos after noon, kung saan-saan na nakafocus o kung ano nang ginagawa. Baka yung iba po dyan nagpa-party-party pa dyan o namamalengke. So focus po tayo sa message tonight. So yung focus natin na pag-uusapan tonight is about, syempre yung pinakapuso natin sa vision. It's about winning soul and making disciples. Yan yung pinaka-puso ng Panginoong Hesus natin eh. And speaking of that journey sa ating pagpupulfill natin sa pinapagawa ng Lord, ano nga ba yung ibig sabihin ng sustainability in our journey? So yung team po natin is about a sustainable journey. Ayan. So pag sinabing sustainable, andun yung pinapanatili natin. No? So yung pag sinabing journey, paglalakbay, pinapanatili natin yung paglalakbay natin kasama ang Panginoong Hesus. Ayan. So syempre yan yung paglalakbay sa buhay o proseso na kayang ipagpatuloy sa mahabang panahon ng may balanse. Ayan, balanse na makakatulong sa sarili at sa kapwa. Sustainable journey na yung pagmumuhay natin o paglalakbay natin sa buhay na may tamang paggamit ng oras, ng lakas, ng resources para maging maayos yung kasalukuyan, pati yung hinaharap. Ayan, so sa madaling salita, pag sinabing sustainable journey, ito ay tumutukoy sa yung pagkakaroon ng balanse sa mga responsibilidad na meron tayo at maging handa sa buhay. Sa ngayon, tsaka sa hinaharap. So yung main verse natin, matagpuan po natin sa Matthew 10, verse 5 to 7. Sabi po dyan, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. So yun. So basahin ko na rin po sa Tagalog. Sabi diyan, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So mismong si Jesus Christ, yung nagsasalita dito sa verse na to, kinakausap niya yung mismong 12 disciples niya. Si Jesus Christ, siya yung ating perfect example kung paano niya in-execute yung discipleship. And syempre, siya kasi mismo yung author ng discipleship, ang ating Panginoong Hesus. So sa verse na to, makikita natin yung vision ng Lord. It is strategic and progressive. May order actually, so may sistema. Hindi siya suntok sa hangin, may strategy. Generally speaking, maraming ang alam pag sinabing si Jesus Christ, siya ang binigay ng Ama para sa katubusan nating lahat. Diba? At hindi naman din natapos dun yung ministry ni Jesus Christ eh. Kung makikita natin dito, diba, ang buhay na nilaan niya, iniwanan niya rin niya tayo kung paano masusustain yung ministry na sinimulan ni Jesus Christ. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, nananatili yung ministry ni Jesus Christ. No? Which is, He started winning soul and make disciples. So kaya yan din po yung patuloy nating ginagawa. Yan yung patuloy nating pinapriority na
purpose ng buhay natin. Na to fulfill yung vision ng Lord. At paano mapapanatili yun, no, yung purpose na yon ng journey natin. So yun po yung pag-uusapan natin po tonight. So sustainable ministry grows in stages, not in shortcuts. So kung mahilig po kayo sa mga shortcuts, no, i-avoid na po natin yon kasi maraming napapahamak kaka-shortcuts. Gusto yung ayaw ng proseso, pero gusto agad ng resulta. Ayan. So balik tayo sa verse. Sabi po dun sa main verse, no, hindi naman nagpapakita diyan na racist si Jesus Christ, no? Hindi siya nagpapakita diyan ng discrimination na nung sinabi niya na wag pupunta muna sa mga hentil, o wag pupunta sa mga hentil o sa mga bayan ng Samaritano. Pinapakita diyan na meron munang ipa-priority, una-unahin yung mga disciples niya. Ayan. So pag in-observe natin, ganun niya kinakausap yung disciple niya. No? No, si Jesus Christ ang kausap niya dyan mismong disciple. Hindi mga sympathizer, hindi mga believers, no, hindi kung sino lang napadaan, hindi mga occasional invites lang, no, kundi mismo mga disciple na ni Jesus Christ. Kaya nagpatuloy yung ministry ni Jesus Christ, nagkaroon ng sustainability yung journey ng ministeryo ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang lupa pa dito. Kasi ang ginawa ni Jesus Christ, nag-build muna siya ng mga disciples. No, paano nag-build si Christ ng disciple? Siyempre yung naging unang step niya, no, kung babasahin natin yung naging journey ni Jesus Christ, nag-invite muna siya. So, kung nakapakinig kayo ng message nung Sunday ni Kuya Bong, ni Brother Bong, nung Sunday about the power of invitation, doon nagsisimula. No, kung gaano ka-importante na may gagawin tayong movement. Ayan. Doon nung Sunday, ni-remind tayo na maging matalino tayo sa bawat invitation na natatanggap natin kasi baka mamaya pang temporary happiness lang pero walang eternal impact. No? So na-remind tayo kapag ang invitation is connected sa Lord, napaka-importanting invitation. Ganun kayo kahalaga sa mga taong nag-invite sa inyo kasi patungo yan kay Lord yung mga invitation na yan. It's a door para mabuksan yung ating spiritual eyes. No? Maunawaan natin yung mga spiritual na bagay. Si Jesus Christ, siya yung nag-command sa mga unang disciples niya, no, na puntahan daw muna yung mga lost sheep of Israel. Yon. So kung papansin natin, it is a strategy, no, para masustain yung journey. It is a strategy na kung sino yung malapit sa'yo, no, sino yung unang pumasok sa isip mo nung ikaw ay na-OVE at nakatanggap ng salvation? Sino yung unang naiisip mo? Yan. So, syempre, majority, baka may mga... Comment niyo po kung sino yung unang naisip niyo nung nasharan kayo ng gospel o na-OVE kayo or nakarinig kayo ng mensahe ng Lord na mapapahamak ang sino mang mananatili sa kasalanan. No? So, sila yung Israel ng buhay mo. Sila yung malapit sa buhay mo na para sa'yo, sila yung bayan mo. So sila yung pamilya mo. May lost sheep ba sa family mo, sila yung unahin natin. Ayun. So kung ikaw, yung una sa pamilya mo na nabuksan sa truth about the gospel, no, sa gospel call, tumugon ka sa gospel, nabuksan ka spiritually, nagkaroon ka ng faith sa Lord at sa word niya, automatically may isip mo yung family mo. Kasi ayaw mo rin silang mapahamak. So si Jesus Christ ba nagsimula siya sa family niya? Yes, mga kapatid. Nagsimula si Christ sa family niya. But even Jesus Christ experienced yung rejection mismo from His own family in flesh. Si Jesus Christ na po yun, pero na-experience niya yung rejection mismo sa pamilya niya pa. Makikita po natin yun sa Mark 3:21. Sabi doon, when His own people heard about this, they went out to take custody of him, for they were saying, he has lost his senses. Sa John 5:7 naman sabi, for not even his brothers were believing in him. Mismo mga kapatid ni Christ sa flesh, hindi nawala sa kanya. So minsan tayo naka-experience tayo hesitated tayo mag-share sa iba, kasi feeling natin, baka may mali, kailangan unahin ko muna yung pamilya natin. Tama naman yun, dapat talaga una nating nire-reach out yung family natin. Pero, hindi ibig sabihin, tutuldukan natin yung pinapagawa ng Lord
kapag nireject tayo ng sarili nating family in flesh. Kasi may nakausap ako before, sis, ayoko munang mag-reach out sa ibang tao hanggat hindi ligtas yung buong pamilya ko, hanggat di kami buong pamilya nagsiserve. No, wala naman pong direct command si Jesus Christ na kailangan ligtas yung buong pamilya mo, lahat nagsiserve. No, paano kung yung timeline mo para sa family mo, hindi pa timeline ng Lord for them? So napaka-importante, while patiently waiting for your whole family to receive Christ, syempre, andun pa rin yung action mo to share the truth about your family, even na masasaktan sila sa truth. Pero syempre yung with love. No? Paano pala kung habang hinihintay mo, waiting ka na mag-respond sila sa gospel mo, mas ready na pala yung best friend mo, o kaya mga kapitbahay mo, o kaya mga tao within the community na may encounter mo, mas ready na silang mag-receive ng gospel. Ayan. So wag nating i-limit, no, nasa family lang. Si Jesus Christ kasi ganun yung ginawa niya, na kahit naka-experience siya ng rejection from His own family in flesh, nagpatuloy siya. Pinagpatuloy niya yung pinapagawa ng Father God. So kung mapapansin natin, no, yung unang mga tinawag ni Christ, na mga naging binild niyang disciples niya. Paano kaya kung tumigil si Jesus Christ? Ayoko na, nire-reject ako ng sarili kong family, ayoko na mag-share sa iba. Baka marami sa atin talagang hindi nakatanggap na kilala rin kay Christ kung mismo si Jesus Christ huminto na doon. No? Kaya wag tayo madi-disheartened kapag sariling family natin, naka-experience tayo ng rejection. No? Si Jesus Christ mismo na-experience niya yan. Kaya naiintindihan niya rin tayo na nandoon yung heart natin talaga sa family natin at kung maka-experience tayo ng rejection from them. Pero syempre, hindi tayo nawala ng pag-asa. No? Sila yung ating first ministry. Ayan. Ang nakakatuwa sa journey ni Jesus Christ, eventually, yung mother at saka mga kapatid niya, naging part din ng gawain ng Lord. So may kita natin po yan sa Acts 1:14. Sabi diyan, these all were continually devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So, may kita natin yan, pati yung mga kapatid. Sarap na kapag yung mga mahal mo sa buhay, kasama mo ng, sama-sama kayo nakikinig ng Word of God, nag-serve kay Lord, may faith na kay Jesus Christ. Ayan. So sa atin, individually, meron tayong journey rin na kailangan ma-fulfill. So paano natin masusustain yung nagawin yung vision ng Lord. So number 1 point natin tonight, napaka-importante po na meron tayong consistency. So number 1, consistent progress over quick wins. Yung mabilisang pag-win. Yan. So consistency is the key for sustainability. So consistent ka sa progress, even tingin mo parang small progress yung nangyayari sa'yo. Still, it is considered a progress kaysa totaling walang progress, di ba? So sa Jesus Christ, naging consistent yung process niya na ginawa niya na kaya nahanap niya at saka na-build niya yung mga disciples niya. Kaya naging successful yung journey ni Jesus Christ. So wag tayo ma-overwhelm sa umpisa lang. No? Wag tayong, meron tayong na-win na isa, tas hindi naman natin finalo up. Ayan. Tinamad na. O kaya merong isang shineran, tas na-reject, tas wala na-disheartened na talaga. No? O kaya na-overwhelm siya, na-quick win, nagkaroon siya na-experience yung quick wins. Yes, meron na akong isa. Tapos wala na, hindi na nasundan. Kasi kailangan, yung importance din talaga na pag masusustain lang talaga natin yung pinapagawa sa discipleship, win soul and making disciples. Kapag meron tayong consistency, hahanapin natin yung mga nawawalang tupa, yung lost sheep. Siyempre, si Jesus Christ, hindi naman niya kinuwend na hanggang bayan lang ng Israel. Kasi naalala niyo yung sabi ni si Jonaline na last week, na niremind niya tayo dun sa verse natin sa vision, yung Matthew 28:19-20. Yun yung kinamanda ni Jesus Christ na go therefore of all nation. Talagang kailangan lahat. No? Hindi tayo dapat magkaroon ng racism or discrimination sa pag-win soul. Yeah. Of all nation. Kumbaga lahat.
kailangan talaga mabahagahin na natin ng Word of God kung sino yung mga pinapadala sa atin ng Lord along this journey. So pag sinabing consistency means prioritizing steady. Tuloy-tuloy dapat. May daily improvements. Hindi yung may high intensity ka ngayon, tapos biglang lagopak ka na, parang walang ka ng gana, ganyan. Napaka-importante na yung bawat hakbang na ginagawa natin sa journey, hindi natin siya shortcut yan. No, wag tayo mag-aim for temporary results. Mas importante yung daily improvements. Ayan, so yung in 24 hours, laan tayo ng kahit 30 minutes to 1 hour. Di ba? Mag-fishing tayo online. So kung sino man po dito yung na-experience na may nag-comment, tapos sinasabi niya na siya ay taga-CGS, isa sa mga leader, and then may nag-comment doon. Ganyan yung nangyayaring yung actual na nangyayari sa mga leaders natin sa CGS, no, praise God. Dahil naglalaan ng time to fish. No, 30 minutes or 1 hour a day. No, huwag tayo mag-shortcut na gusto natin resulta kasi ang tendency niyan, hindi rin yan sila tatagal. Yan. So si Christ, binild niya yung mga disciples niya, hindi niya sinortcut na come and follow me, then win soul agad-agad. No, hindi ginawa ni Christ yun. Ang ginawa ni Christ, nung nahanap niya yung mga disciples niya, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap niya, communication, tinuturuan niya talaga yung mga disciples niya, i-equip niya talaga yung mga disciples niya. No? Yung iba, merong gusto agad resulta pero ayaw dumaan ng proseso, walang commitment, malabnaw yung commitment. Sa umpisa lang, yung lingas kugo na tinatawag. Tapos, pag nakaranas ng medyo may problema, ayaw na agad. Kaya napaka-importante nung pumapasok tayo lahat sa discipleship process. So, merong mga naka-experience yan eh. Nung narinig yung vision, overwhelmed, mag-win soul daw siya. Nung nakabuo ng cell group, eventually, namamatay yung cell group, iniiwanan yung cell group kasi hindi na alam yung gagawin ng kasunod. Ayun. Hindi nga alam ng leader na may cell group na pala siyang hinahawakan, tapos iniwan niya yung mga nasa cell group. Ayun. So si Jesus Christ, nakaranas din siya na ang well-known lang no talaga na ang akala natin 12 lang yung disciples ni Jesus Christ. Actually marami. Pero marami ding hindi nagpatuloy. Ayan. Meron dyan yung mga na-experience niya yung mayamang binata. Sabi niya rin dun, come and follow me. Pero hindi sumunod. Kasi hindi niya maiwan yung yung kayamanan. No, ilang mga disciples na yun, umalis kay Jesus Christ. No, saan kaya sila napunta nung umalis kay Jesus? Kaya baka ibang Diyos na yung pinuntahan nila, di ba? Even sa Jerusalem, no, maraming mga hindi tumanggap. Even yung mga Pariseo na lumalaban kay Jesus Christ. No, ilang kapamilya nga, yung binanggit ko kayo sa introduction natin. Even yung family ni Christ. Consistent niyang, si Jesus Christ, consistent niyang binild yung mga disciples niya. Consistently siyang nag-show up. No, kahit nga nung may mga bantana sa buhay niya. Kung mapapansin natin si Jesus Christ sa journey niya, pag dinawag kasi talaga ng Diyos ang isang tao for a mission, hindi lang pang isa, hindi lang pang dalawa. Multitude yung nakikinabang. No, pansinin natin yung mga naging journey nila Abraham, nila Moses, nila King David, nung 12 disciples ni Jesus Christ. Mismo ang Panginoong Jesucristo natin, maraming nakinabang sa buhay nila. No? Sa panahon natin ngayon, maraming kabataan nilalamon ng TikTok, no, tsaka yung Facebook, tsaka mga school works. Pero ako naniniwala ang isang kabataang disciple ni Christ, kaya niyang maging consistent, kaya niyang mabalanse lahat. Amen ba mga kapatid? Yung mga kabataan natin diyang nakikinig ngayon sa bonfire. Yung iba, no, napaparalyze. No, napaparalyze kapag walang pera, irritable pag walang pera. Ayan, hindi na nagiging consistent. No? Wala na rin gana, hindi na rin consistent sa pagde-devotion kasi na-stuck sa mga problema.
Ayan, yung may mga tampuhan silang mag-asawa, siyempre na mga may asawa dyan, no, ayaw na mag-consolidate sa mga alaga kasi baka may tampuhan sila ng asawa. Huwag natin gagawin yun sa ministry ng Lord. Ayan, so dako naman po tayo sa point number 2. Number 2 natin is sustainability over comfortability. So pag sinabing comfortability, yun, yung gusto laging madali, easy result. O kaya yung kung saan sila komportable. Kasi karamihan or kalimitan, no, kapag pinipili natin yung mga easy things, komportable tayo doon. Ang tanong, tatagal ba yun? Kung pinapahalaga natin ang kingdom ng Lord at alam natin na darating na to sa takdang panahon, gaya nga nung sa main verse natin, no, willing tayong sumuong sa mga uncomfortable situations para sa Lord at para sa mga tao. No, sa mga anak ng Lord. Willing tayong sumuong sa mga situation na uncomfortable, hindi tayo komportable. No? Sabi ni Jesus Christ, if you want to be my disciples, deny yourself, take up your cross, and follow me. No, sa realidad ng buhay, mas marami talaga tayong natutunan, tsaka tumitibay tayo kapag dumadaan tayo sa mga sitwasyong hindi tayo komportable. And majority wants a comfortable life, but not willing to be uncomfortable for Christ. No, ayaw nilang, yung mga simpleng maarawan, ayoko dyan, mainit. Ayoko puntahan si ganito, mainit. Di ba? Ayaw dumaan sa mga masikip na daan para mabisita yung mga alaga. No, ayaw nahihirapan sa buhay. Gusto yung pakuya-kuya lang. Yan yung buhay ng komportable lang. No, hindi natin masusustain ang vision ng pinapagawa ng Lord kung lagi nating hinahanap yung comfort. Si Jesus Christ, alam niya yung dadaanan ng mga alaga niya na hindi rin komportableng sitwasyon eh. Pero, niready niya bago niya pinago. So, mababasa natin yan sa Matthew 10:9-10 kapag binasa natin pababa yung verses natin tonight. Sabi diyan mismo ni Jesus Christ, huwag kayong kumuha ng pilak o ginto, ni anumang salapi sa inyong sinturon. Huwag rin kayong kumuha ng bag o dalawang damit o sapatos o tungkod sapagkat karapat-dapat ang manggagawa sa kanyang pagkain. So si Christ during that time, alam niyang mas magiging convenient naman talaga tsaka komportable sa mga disciples niya kung may mga bitbit silang mga pilak at ginto. No, mas tatanggapin sila ng mga tao. Kasi minsan mga tao, may ano sila kumbaga nakatingin minsan sa mga status ng buhay. No? Pero si Jesus Christ, tunuruan sila na maging dependent talaga sa Kanya. Siya yung gagalaw, no, kasama ng mga disciples niya. So tayo ganun din. Iwasan natin mag-offer ng gold and silver, no, sa mga wini-win natin. Kasi baka mamaya, yung in-offer natin gold and silver, so mamaya gold dito tsaka silver. Ibig sabihin nila yung masyado nating silang i-spoil. No? Yung puro palibre ng na sa leader na lang lahat. O huwag nating hayaan na tayo na yung tinitingnan nilang provider nila. Ay, meron naman pera si leader eh. Diba? Turuan din talaga natin. Si Christ ganun siya eh. Tinuturuan niya na hindi ma-spoil yung mga disciple niya. No? Baka mamaya kasi doon nahabol ng mga disciple natin or wini-win natin kay Lord. No, may nalaman nga ako, Kaya sila umatin ng cell group kasi yung pag may merienda si leader, ang habol na yung merienda na lang, hindi na pala si Lord. Na baguhin natin yun. Dapat si Lord yung reason bakit tayo nagmi-meet. Na bakit umattend kayo sa cell group, sa mga gawain. Yeah. So, ngayon din, sa generation natin ngayon, sobrang convenient na kung tutusin. Kasi one chat away na lang, pwede tayong makapag-win soul. Abot natin ang mundo. Diba? Abot natin through online. Digital age na tayo ngayon. Kaso minsan, dahil gusto mong komportable ka, nanonood ka lang ng Netflix, wala kang time, ayaw mong paagaw yung time mo para makapag-win soul, makapag-OVE, makapag-share ng gospel, mag-consolidate dun sa mga taong pinapa-reach out sa'yo ng Lord. No, tandaan natin yung oras na meron tayo, hindi rin naman sa atin yan. Galing kay Lord yung oras na meron tayo.
So wag nating ipagdamot yan yung oras natin sa mga lost sheep na padala ng Lord yan sa atin. Ganon din, sa mga binibigyan ng oras ni leader, na wag nyo ring aksayin yung oras ng leader nyo na for how many years na kayong inaalagaan, ayaw nyo pa ring maniwala, ayaw nyo pa ring sumunod. No, hindi nyo naman sinusunod yung pinapayo ng leader nyo, pero inaagaw nyo yung oras ng leader nyo. Diba? Tapos sasabihin nyo pa, naunawaan mo naman yung pinagdadaanan ko, leader, diba? No? Minsan mas matigas pa sa graba. Tapos magtataka ka, paulit-ulit ka sa sitwasyon na meron ka kasi ayaw mong umalis dun sa comfort zone mo. Pinapalis ka na ng Lord sa comfort zone mo, kaso pinipili mo yung comfort zone. So, anong tendency niyan? Marami sa atin hindi makakasustain, especially pag disciple ka na tsaka leader ka na, hindi natin makasustain talaga yung vision ng Lord. Okay na yun, meron na akong isang cell group member. Masaya ka na dun pag isa yung yung di-disciple mo. Paano pag nawala pa? Diba? Pag seryoso tayo kay Lord, pag gusto natin yung ginagawa talaga natin para sa Lord, pag may pagmamahal tayo sa Lord tsaka sa mga tao, hindi ka kontento na isa lang yung win-win mo. Diba? Pag sinabing, maraming gusto sa easy life, pero hindi willing mag-sacrifice para sa Lord. So, comfort zone, marami comfort zone yung puro nag-iimo. No, sayang yung energy dyan, alis ka dyan. One rant is enough. One moment no, na ilabas mo na yung kailangan mong ilabas. Tama na yun. Huwag mong gawing comfort zone na laging madrama yung buhay. Huwag mong gawing comfort zone yung puro ka-excuse. Hindi mo masusustain at hindi mo magagawa yung pinapagawa ng Lord kapag puro ka-excuse. Sayang yung mga bawat moment na sana nag-grow ka na kaso puro ka nga excuse. Na walang growth sa mga pala-excuse. Dapat willing tayong sumunod kahit may masasakripisyo pa. Kaya nga sabi ng Lord, obedience is better than sacrifice. Dapat hindi natin ginugusto yung mga madadaling bagay lang. If we want a sustainable, pang matagalan, mapapanatili natin yung fire natin sa Lord, dapat willing tayong umalis sa comfort zone natin. So, paano kaya kung yung mga disciple ni Christ nag-inerte, natakot, naging selfish, naging self-centered, mas pinili na rin yung comfort. Though, yung binanggit ko kanina, meron ng pinili talaga na mas pinili na rin yung comfort. So, for sure, hindi nasustain yung ministry ni Christ hanggang panahon natin ngayon. No? Kaya yung tunay na disciple ni Christ, willing yan maging uncomfortable para masustain yung vision. Willing ka ba, mga kapatid? Ano yung nagbibigay sa atin ng comfort para di lumago o hindi natin masustain yung pinapagawa ng Lord? Meron ako nakita dito, 5 to pero baka may maisip pa kayo. Yung na-observe ko dito, yung over-familiarity. Yan, comfort zone yan, over-familiarity. Yung super close na kayo ng leader mo, kampante ka na kahit nag-excuse ka, parang yun yung kinasanayan mo sa leader mo, over-familiarity. Si leader mo naman, ayaw kang i-correct kasi alam niya na hindi ka pala nagpapakorek. So, kaya kung matapang kang maging close ka sa leader mo, dapat matapang ka rin saluhin yung real talk niya sa'yo. No, yung sinasabi niya yung mga dapat mong ayusin. No, kaya ako naniniwala ako kapag yung lumalayo sa leader, ayaw niya ng real talk. Ayaw niyang marinig yung totoo. Kaya ako, blessed ako sa leader ko kasi walang walang sugar coat. Direct, straightforward kung ano yung kailangan ayusin. Ayan. Ano pa yung mga comfort zone na kailangan natin i-sacrifice para ma-reach natin yung long-term goal. Kasi madalas, short-term goal lang tayo, short-sighted yung vision. Pero dapat titingnan din natin, ano ba yung pang long-term goal na ginagawa natin para masustain natin, yung pinapagawa ng Lord. Kailangan makakawala tayo doon sa secured situation. Yung mga
hindi makawala sa pera. Yan. Yung issue sa kanila kapag may registration sa ganito, live class, no? Yung live class registration, gantong amount lang, nagrereklamo na, no? Pero pagka Starbucks, magkano yung amount? Diba? Yung mga bags, mga collection, hindi nagrereklamo. Pero mga pang financial na pag-invest para sa kingdom ng Lord, reklamo ng reklamo. No? Comfort zone yun, mga kapatid. Ano pa, yung mga tradisyon, yung mga nakasanayan pero mali. Yan, comfort zone yan. Kasi for how many years na lang, yun na yung kinasanayan nila, yung mga tradisyon, pero kahit na mali, na ayaw nilang iwan. Ito pa yung pinaka number 1 na comfort zone, takot. No, ine-embrace yung takot. Kasi ganito ba hindi nila ako pakinggan? Kasi ganito ganyan. Yung mga fears, no, comfort zone yan. Wag nating yakapin yung fear. Fear of the unknown. Pinapangunahan mo yung Lord kung ano meron sa future. Gamitan natin ng faith. No, palitan natin ng faith. Yung isa pa is yung own plan. No, yung nilalaban mo yung gusto mong plano. No, na puro sarili mo lang naman yung magbe-benefit. Pero ayaw mo ng plan ng Lord. Comfort zone yan. Nilalaban mo yung own plan mo. So, hindi talaga mangyayari yung great plan ng Lord for you. So, yung sustainability, building to ng system na may strategy that will masusuporta niya yung pang long term na success. Kaya nga dyan, pinapasok natin yung ladder of success. No, walang shortcut dapat. Pinadadaan lahat sa ladder of success. Yung mga level, no? And at the same time, syempre yung 4 greatest meetings. Yung daily devotion natin, di ba? Yung pag-attend natin sa cell group, sa worship service, tsaka training and equipping. Yan. Part yan ng sistema na meron tayo sa pinapagawa ng Lord. Para hindi tayo nangangapa, ano yung kasunod. So, susundan na lang natin. So, isustain din talaga natin yung commitment natin sa Lord. Huwag tayong maging available lang kung kailan natin trip. No, na parang pinagtitripan natin si Lord. No, huwag natin gawin yon. So, sa system na meron tayo ngayon sa discipleship, mas malinaw talaga yung mga pattern. Susundan na lang natin eh. So, ang pinakakalaban na lang talaga natin dito, yung sarili nating comfort zone. So, abolish natin yung comfort zone for the advancement of God's kingdom. Then, point number 3 tayo, mga kapatid. So, sabi yung sa point number 3 natin, resilience against challenges. Yan. So, si Jesus Christ, alam niya talaga yung mararanasan ng mga disciples niya, kaya hinanda niya rin. So, kung hinanda niya rin yung dun sa alam niyang ikaka-comfort ng mga disciples niya, nung na kailangan nilang alisin, alam din ni Christ yung mga magiging challenges ng mga disciples niya. So, hinanda niya, no, sa Matthew 10, pag binasa pa natin pababa dyan, Matthew 10:16-20, medyo mahaba to. Sabi dyan, narito, ako'y nagpapadala sa inyo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya mag-ingat kayo ng matalino at maging inosente tulad ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ihahatid nila kayo sa mga hukuman at sa mga sinagoga nila kayo hahatulan. At dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador at hari alang-alang sa akin upang magsilbing saksi sa kanila at sa mga bansa. Ngunit kapag kayo inihahatid, huwag kayong mag-aalala tungkol sa anumang inyong sasabihin o kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat ang ipapahayag sa inyo sa sandaling iyon ay hindi ninyo ang pagpapalabas, kundi ang Espiritu ng Ama. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa inyo. Ayan. So, dito, si Jesus Christ, niready niya. No? Pinapakita ng, binivisualize na ni Jesus Christ sa mga disciples niya. Ito yung mga mangyayari. No? Mararanasan nyo to. Hindi sinugarcoat ni Jesus Christ na masarap yung gagawin yung pag-win soul. So imagine nyo kung yung mga mismong disciple ni Christ, no, pinapaliwanag ni Jesus Christ sa mga disciple niya na ayun yung mga mararanasan nila. For sure, no, kung hindi tunay na disciple yung mga kausap ni Jesus Christ, mas madali nilang piliin na lumayo. Tumalikod na lang kay Christ. No? Ngayon nga, pinapadaan pa lang natin sa discipleship process, meron ng umaayaw eh.
tutulungan mo lang silang maging consistent sa devotion o marami nang umaayaw eh. What more kung kaharap natin si Jesus Christ during that time, na sinasabi ni Jesus Christ yun, tutuloy pa ba natin yung pagiging disciple ni Christ? Diba? So, ang mga tunay na disciple lang ang makakapagpatuloy nun. And yun yung nangyari, diba? Nangyari yung mga pinahayag ni Jesus Christ. Kaya yun, ganun din sa panahon natin ngayon yung benefit ng pagpapatuloy sa pagpapatrain, nare-remind ka sa mga bagay na nalilimutan mo during challenging moments. Pero yung may challenge ka na nga, may mga challenges ka na nga na-experience, lumayo ka pa, no? Talaga magiging talunan tayo sa mga challenges. At yan yung gusto ng kaaway, ng diablo, di ba? So as a leader, wag din natin i-sugarcoat na ang pag-win soul is like a bed process. I-ready natin yung mga alaga natin. No? Susuong tayo sa sa spiritual battle. Kaya maging willing tayo lahat, no, na mag-undergo ng discipleship process. Huwag nating tularan yung mga tumalikod at lumayo kay Christ. Kasi nalaman nila na may susuungin palang battle. Araw-araw naman talaga may battle eh. Wala ka man kay Lord or na kay Lord ka, may mga battles tayo lahat. Ang difference ng dahil nag-undergo ka na, kilala ka na kay Christ, nag-undergo ka ng process, alam mo na yung gagawin mong hakbang, no, sa tulong ng Panginoong Jesus. So, a sustainable vision can survive obstacle, yung mga setbacks na yan, yung season of scarcity, no? Kasi nabibuild yung foundation natin, yung mga values, yung pinapahalagaan talaga natin. Kung mahalaga sa atin ang Diyos, mahalaga yung mga lost soul para sa atin. Mapapahalagaan natin yung mga spiritual na patungkol kay Lord. No, kaya nating ma-overcome yun with the help of our Lord Jesus Christ. Yun. Dito sa discipleship, madidisiplina ka, hindi ka paladasal ng umaga, morning prayer ka sa discipleship process na meron tayo. At willing ka, no, na mag-adjust para sa Lord. Kasi yun yung tutulong para masustain yung fire mo sa Lord. Kaya maraming nanlalamig, no? Baka kasi sa iba na nag-iinit, no? Iba na yung fire nila. Sa iba na yung fire ng puso nila. Nagsimula lang na mainit kay Lord nung umpisa lang, mga first 3 months. No, nung pang-4 na months, may iba nang doon na siya na-fire up. No? Kaya napaka-importante, no? Ingat. So, sino ba yung mga nasa Bible na nag-go sa pinapagawa ng Diyos at nagpatuloy? So, yung binanggit ko ito kanina, yung si Abraham out of his faith, na-fulfill yung promise ng Diyos sa kanya from his generation to generation. Si Moises, dahil dun sa kanyang courage, no, and obedience, yung historical freedom na nangyari sa Israelites from Egypt. Diba? Si Joseph, na-endure niya lahat ng hardship for the sake ng pinapaniwalaan niya mga dreams na nag-benefit nun, buong pamilya niya at saka yung buong angkan nila. Tsaka hindi lang, tsaka yung buong Egypt, diba, during that time. Gawin din si King David, yung resilience niya despite all the battles he went through, they experienced talaga yung victory, tsaka yung favor from the Lord. So yung ganun din, si Jesus Christ, most especially, no, ang Panginoong Jesus natin, even to his death, inisip ka niya hanggang kamatayan. Na yung salvation ng buong humankind. At nakakatuwa kasi hindi lang doon nagtapos, no? Yung iniwang ministry ng Jesus Christ, may sustainability siya. Ayan. Ayan. So kapag inalaw natin yung plano ng Lord na mangyari sa buhay natin, mas maraming makikinabang sa buhay natin. Ayan. So have resiliency during hardship and trials, no? Minsan kasi, inaalaw din talaga ng Lord, no, yung mga troubles in our life. At minsan, sinasamantala yun ng kaaway para lalo kang manghina. Dinedeclare mo pa na depressed kasi ako. No, huwag mo i-declare. Rebuke mo. No, dinedeclare mo pa na may anxiety attack kasi ako. Huwag mo i-declare, huwag mo i-embrace yun. No, i-declare mo that our Lord is our healer and walang imposible sa Lord. No? Huwag natin i-embrace yung hindi naman pinapa-embrace ng Lord sa atin.
So yung mga challenges na yan, hindi yan mawawala. Yung mga, kailangan lang talaga natin maging resilient during challenges. Diyan nangyayari yung sustainability. So yung sinimulan mo kay Lord, masusustain yan kapag ikaw mismo pinili mong isustain yung pinapagawa rin. No, pinapagawa ng yung meron tayong accountability group, no, yung nagre-remind sa meron tayong mentor, no, nire-remind tayo sa mga devotion, no, nire-remind tayo sa mga gawain, sa mga announcement, no, mga dina-download sa atin. Maging active tayo dun, huwag kang passive, no. Magtuloy-tuloy lang. So sa conclusion natin, dako tayo sa conclusion, sabi po dito, Jesus Christ made a sustainable journey for us to follow. Sundan na lang natin yung journey. Nag-build si Christ, no? Nag-invite muna si Christ. Nag-invite, then binild niya yung mga disciples niya. And then yung mga disciples niya na yun, ganun din ginaya yung ginawa ni Jesus Christ. No? Nag-win and nag-make disciples. So ganun din, kaya napanatili yung ministry ni Christ kasi pinas on sa atin yun ng mga disciple ni Christ. So nagpapatuloy tayo to win soul and make disciples. At yun din yung iiwan natin, no, sa mga alaga natin. To win soul and make disciples, nang tuloy-tuloy yan. So yan, so sabi pa dyan, one that fulfills our existence on earth. We must be consistent, willing to step out of our comfort zones and resilient. We are called not only to start the journey but also to finish it with sustainability, just as Christ did. No, hindi mapuputol yung inumpisahan mong ministeryo kay Lord. No? Instrumento kanya para makapagpatuloy yung ministeryong sinimulan ng ating Panginoong Jesus. Ayun. So yun lang po ang ma-share ko sa inyo tonight. Maraming pong salamat. Glory to God. Dako na po tayo sa closing prayer. Ayan, so praise God. Thank you kay Lord. Let's close in prayer po mga kapatid. Hallelujah, Father God. Muli po, Ama, maraming pong salamat sa natapos namin gawain tonight. And thank you for sustaining us. Without you, Panginoon, we are powerless. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo kami na sa journey namin in doing and fulfilling the vision, Panginoon. Masustain namin to sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at maging obedient kami, maging humble and up kami sa inyo, Panginoon, at pati magpasakop kami sa inyo at sa mga taong may authority over our lives, Panginoon. Tulungan mo kami na lumayo sa mga comfort zone namin, i-avoid namin yung comfort zones namin, Panginoon, at patuloy kaming maging resilient sa mga challenges, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maitaas namin sa gabing ito at ikaw ang kapurihan, sa inyo lamang ang parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The
The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yeah. The atmosphere is changing now. Oh, we invite you, Lord, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Oh, saturate us today, Jesus, with your glory. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Fall in us. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done
For the Spirit of the Lord is here. Yes, Jesus. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Praise God and thank you po Ate Jeneline Peñaflor sa message na hinandin niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko marami din po tayong natutunan sa oras na ito. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. Praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nagmamobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and sa mga invite po dito ngayon kung first time nyo po and gusto nyo pong sumali sa ating mga online cell groups, pwede po kayo mag-comment dyan or mag-message po kayo sa mga leaders na nag-engage at this moment. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating social media sites bilang disciples, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay, 6 a.m. So, Sabado pa lang, andun yung nirarally na natin, yung invitations po natin para ma-invite natin ang ating mga friends, family, and colleagues at sila rin ay makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating puting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!